Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay May 7, 2025, Miyerkules, sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 8, verses 1 to 8. Nagsimula ng araw na iyon ng isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman inilibing ng mga taong may takot sa Diyos. At gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ng simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki, maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay pinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa at pagninilay mula sa mga gawa ng mga apostol, sa unang marahil, isa sa mga magiging reaksyon natin ay i-questionin natin kung bakit nangyayari itong mga pag-uusig. Pero bawat bahay, pinapasok, kinakaladkad, lahat ng mga sumasampalataya. Nagtatanong, bakit ganun ang nangyayari? Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ito, lalong-lalo na sa mga tao na nananalig sa Kanya? Bakit nakakaranas ng ganitong pag-uusig o pagpapahirap? Lagi naman pong ganito ang nagiging unang reaksyon natin. Pero sa kalaunan, nakikita natin yung plano ng Diyos sa ganito. Kaya maganda na makita din natin yung mga paghihirap na nangyayari sa buhay natin ay hindi lang yan basta paghihirap na binibigay sa atin, kundi mayroong direksyon kung saan tayo nais ng Diyos. Kaya nga sabi dito na makaranas na sila ng pag-uusig ang mananampalataya, kahit na, bagamat sabi dito sila ay nagkawatak-watak, sila ay nagkahiwa-hiwalay. Pero ito rin naman yung naging daan para mas kumalat pa ang pagpapahayag ng mabuting balita. Dahil ang sabi din, kahit saan sila mapunta, ay kanilang ipinangangaral ang mabuting balita. So, diba, parang kung napalayas kayo sa isang lugar, diba, minsan may mga ganyan po na sitwasyon, mga dinidemolish, mga pinapaalis, o kaya sumabog ang bulkan at kinailangan yung lumikas, yung bahay ninyo, parang puro trahedya yung nangyayari. Pero yung plano nga ng Diyos na kailangan palang, parang minsan, bakit nangyari yon? Kasi kailangan mapunta ka sa ibang lugar. Bakit nawalan ka ng taong inaasahan? Para na sa ganun matuto ka na maging independent, dahil may mga tao din na aasa sa iyo at hihingi ng tulong sa iyo. Mga ganung bagay na karanasan natin sa buhay na laging mayroong plano ang Diyos. So kung hindi siguro nakaranas ng pag-uusig itong mga unang Kristiyano, hindi sila mapipilitan na magmisyon sa ibang lugar. Hindi sila mapipilitan na kumbaga, kasi yun nga, yung tawag natin parang comfort zone. So, okay na tayo dito. Kaya, may nagkakaroon ng karanasan na kinakailangan mong
lumikas, na kailangan mong mapunta. Sa umpisa hindi mo gusto, pero kung mapagninilayan mo ng mabuti, ito pala ang plano ng Diyos. Bakit mo naranasan yan? Kasi kakailanganin mo yan pagpunta mo sa isang lugar. Dahil may mga tao doon na kinakailangan makarinig ng iyong ipapahayag, at sa pamamagitan mo, mapatunayan mo na totoo ang Diyos at kahit kailan hindi nagpabaya ang Diyos. Kaya anuman ang kaguluhan na nangyayari sa iyong buhay ngayon, magtiwala ka lang, may magandang plano din ang Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.